nagsasabing hazing, may nagsasabing military style training, may nagsasabing may itinatagong na binigyan sila ng babala na meron pong panganib sa dagat pero itinuloy pa rin po nila yung kanilang tinatawag na team building. So, isa sa pinakamabigat na tanong ng publiko ay hindi kung paano sila nalunod, kundi kung bakit hindi sila nailigtas. Ina ni Mr. Rene Baterbonia, hindi naniniwalang walang foul play sa pagpanaw ng kanyang anak. So, yun ang ating pong uusisain at ihahatid sa inyo. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Batay po sa mga ulat, ang ina ni Rene Baterbonia ang una nang nagpahayag ng hinala at maraming tanong tungkol sa nangyari, kabilang ang usapin na umano'y mga pabigat at kakulangan ng rescue response. Gayunpaman, sinabi rin niya na kalaunan na may mga paliwanag na natanggap siya at naghihintay pa siya ng mas kompletong impormasyon mula sa mga coach. Samantalang sinabi ng pulisya na wala silang nakitang ebidensya ng weights at ang paunang findings ay aksidenteng pagkalunod, habang inuutos naman ng DOJ ang mas malalim na investigasyon ng NBI. So, ang mga tanong na hindi pa rin nawawala sa kaso ni Rene Baterbonia, sa bawat trahedya ay may dalawang uri ng sugat. Ang una, ang sugat ng pagkawala. Ang ikalawa ay ang sugat ng mga tanong na walang agarang sagot. At para sa maraming Pilipino na nakasubaybay sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adely sa isang team building activity, tila ang ikalawang sugat ang mas mahirap paggilumin. Dahil kapag may isang kabataang atleta na namatay sa dagat, masakit. Pero kapag dalawa ang namatay sa isang pangyayari, nagsisimula ng magtanong ang mga tao, ano ba talagang nangyari? Bakit nangyari? At higit sa lahat, maaari ba itong maiwasan? Hindi ito simpleng aksidente sa paningin ng publiko dahil may ebidensya agad ng foul play, kundi dahil maraming bahagi ng kwento ang tila hindi pa buo. Sa bawat panayam ng ina ni Rene, lumilitaw ang isang bagay. Hindi lamang siya nagpapahayag o naghahanap ng hustisya, naghahanap siya ng buong katotohanan. At dito nagsimula ang misteryo. Ang misteryo ng nawawalang mga detalye. Kapag may aksidente, kadalasan malinaw ang timeline. May nangyari, may sumaklolo, may nakakita, may nakapagpaliwanag. Pero sa kasong ito, maraming tao ang nagtatanong kung bakit tila pira-piraso ang impormasyong lumalabas. May nagsasabing malakas ang alon, may nagsasabing napunta sila sa mas malalim na bahagi ng tubig, may nagsasabing may mga coach, may nagsasabing may medic. Pero kung ganon, bakit nauwi sa dalawang pagkamatay? Isa itong tanong na paulit-ulit na bumabalik. Hindi dahil may patunay na krimen, kundi dahil mahirap tanggapin na dalawang malulusog na atleta ang sabay na nawala sa isang aktibidad na dapat sana ay para sa pagbuo ng samahan. So, isa sa pinakamabigat na tanong ng publiko ay hindi kung paano sila nalunod, kundi kung bakit hindi sila nailigtas. Kung may sapat na tao sa paligid, bakit hindi umabot ang tulong? Kung may mga emergency preparation, bakit hindi naging sapat? Kung may panganib sa lugar, gaano kalinaw itong naipaliwanag bago nagsimula ang aktibidad? Hindi ito akusasyon. Ito ay mga tanong. At ang mga tanong na ito ay dahilan kung bakit marami ang nagsasabing kailangan ng masusing investigasyon. So, isa sa mga pinakamainit na usapin ay ang pahayag tungkol sa umano'y mga pabigat sa kamay at paa. Nang una itong lumabas, maraming taong nabigla dahil kung totoo yun, natural lamang na magdulot ito ng matinding pag-aalala. Ngunit kalaunan, sinabi ng pulisya na wala silang nakitang ebidensya na may weights na ginagamit. Ang mismong ina ni Rene ay nagsabi ring yon ang ipinaliwanag sa kanya ng mga coach. Ngunit kahit may paliwanag na, nananatiling tanong sa isip ng publiko, saan nagsimula ang impormasyon na yun? Bakit ito agad kumalat? May hindi ba nagkakaintindihan o may mga bahagi ng pangyayari na hindi pa ganap na nalilinawan? Sa isang misteryo kasi, minsan ang pinakamahalagang tanong ay hindi ang sagot,
kung bakit nagkaroon ng magkakaibang version ng kwento. So, meron din pong tinatawag na misteryo ng pasa. May mga ulat na nabanggit ang tungkol sa mga paa or pasa sa katawan ni Rene. Ito rin na isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng hinala ang ilan. Subalit hanggang ngayon, ang tunay na kahulugan ng mga markang yon ay bahagi pa rin ng mga dapat siyasatin. Dahil ang pasa ay maaaring manggaling sa maraming bagay. Maaari itong bunga ng alon, maaari itong bunga ng pagbangga sa bato, o maaaring ito rin bunga ng isang pangyayari. Hanggat wala pang final findings mula sa mga otoridad, mananatili itong tanong at hindi katotohanan, at dito nagiging komplikado ang kaso. Dahil sa panahon ng social media, ang isang tanong ay mabilis na magiging haka-haka, at ang haka-haka ay mabilis na nagiging katotohanan sa isip ng ilan. Kahit wala pang ebidensya, ang misteryo ng team building naman. Marahil, isa ito sa pinakamalaking tanong, ano ba talagang nangyari sa team building activity? Anong eksaktong mga gawain ang isinasagawa? Sino ang nagdisenyo? Sino ang nag-aproba? Ano ang safety protocol? May risk assessment ba? May lifeguard ba? May rescue plan ba? May contingency plan ba? Ito ang mga tanong na hindi lamang mahalaga para sa pamilya. Mahalaga rin ito para sa bawat atleta sa bansa, dahil kung may pagkukulang, kailangan malaman upang hindi na ito maulit. At kung wala namang pagkukulang, mahalagang malinaw din itong maipakita. So, meron ding tinatawag na misteryosong babala. Ayon sa isang ulat, sinabi ng pulisya na may mga babala umano tungkol sa kondisyon ng dagat, at may usapin na ang grupo ay lumayo sa mismong harap ng resort at tumanggi sa supervision. Ngunit, bahagi pa rin ito ng mga impormasyong kailangan masuri ng buo sa investigasyon kung totoo ito o may panibagong tanong. So, ibig sabihin, sinasabi pala sa investigasyon na may mga lumulutang na impormasyon na binigyan sila ng babala na meron pong panganib sa dagat, pero itinuloy pa rin po nila yung kanilang tinatawag na team building / training, ano. So dahil po dyan ay isa pang naging dahilan bakit lumaki ang usapin ay ang pakiramdam ng publiko na kulang pa ang mga detalye. Kapag may kakulangan sa impormasyon, pumapasok ang imahinasyon, at kapag pumasok ang imahinasyon, susunod ang mga teorya. May nagsasabing hazing, may nagsasabing military style training, may nagsasabing may itinatago, ngunit hanggang sa ngayon wala pang opisyal na konklusyon na nagpapatunay sa mga ito. Kaya mahalagang ihiwalay ang mga tanong sa mga akusasyon. Ang tunay na misteryo, marahil ang pinakamalaking misteryo, ay hindi yung kung may foul play, hindi rin kung may conspiracy. Ang pinakamalaking misteryo dyan ay kung paano nauwi sa kamatayan ang isang aktibidad na dapat sana ay para sa pagkakaisa at paghubog ng mga atleta. So ito ang tanong na gustong ng publiko na masagot. Ito ang tanong na dapat sagutin ng investigasyon. Hanggang hindi pa tapos ang investigasyon, sa kasalukuyan ay may mapahayag ang pulisyang, may mga pahayag ang pamilya na mayroon ding inuutos na mas malalim na investigasyon ang DOJ at NBI. Kaya sa puntong ito, ang pinakamakatarungang posisyon ito, magtanong pero huwag mag-akusa ng walang ebidensya. Maghinala kung may dahilan pero huwag magpasya bago lumabas ang buong katotohanan. Tigit sa lahat, huwag kalimutan, at sa likod ng lahat ng usapin sa social media ay may dalawang pamilyang nagluluksa. Ang misteryo ay maaaring malutas balang araw. Ngunit para sa mga magulang, ang pagkawala ng anak ay isang tanong na maaaring hindi na kailanman magkaroon ng sapat na sagot.